ang pinakamalalakas na named attack all throughout the series ng One Piece na kung saan makita natin ang pinakamabangis, ang pinakamanga deadly na mga atake na ginamit ng pinakamalalakas na mga karakter sa loob ng serye. And don't worry, this will be fair dahil hindi lamang ito nakabased sa mga atake na nakadepende sa Devil Fruit. Kaya naman, what are we waiting for? Let's proceed na agad sa top 10 strongest One Piece named attacks. Before we proceed with the rank 10, bigyan muna natin ng atensyon ng honorable mentions. Unang-una ay ang atake ni Enel na ang Raigo. Ang Raigo ay isang atake na nakreate mula sa isang Lugia type na Devil Fruit na ang Goro Goro no Mi. Ito ay nagbibigay ng abilidad sa user nito na mag-create, mag-manipulate at mag-transform mismo into electricity. Nakita natin ang Raigo ay isang napakalaki, napaka-enormous na Thunderball na ginamit ni Enel nang binabalak niyang sirain ang buong Skypiea Island at nakita din natin doon kung gaano kalakas, gaano katindi ang kanyang potensyal. It's just that napakatindi ng naging match-up, napaka-downplayed doon si Enel at nakita naman natin na hindi pa doon na i-introduce ang Haki. If only available lang Haki doon, pwedeng nagbago ang resulta ng laban nila ni Luffy. Ngayon naman mag-proceed na tayo sa main na pinakamalalakas na mga atake sa loob ng One Piece. At top 10, Ocean Sovereignty. Isang napakalakas na combination attack na ginawa nitong si Kaido at ni Big Mom. Si Big Mom na gumagamit ng Soru Soru no Mi or ng Soul Soul Fruit at si Kaido naman na gumagamit ng isang mythical Zoan Fruit ng Uo Uo no Mi model Azure Dragon. The only reason kung bakit hindi nito napatay ang supernovas na si Luffy, si Kid at si Law ay dahil nga sa dumating si Zoro at sa pamamagitan ng lakas ni Enma ay nagawa niya itong may deflect. At the top 9 spot naman, we've got Ice Age, isang atake na naging posible sa pamamagitan ng Devil Fruit ni former Admiral Kuzan na ang Hiei Hiei no Mi or Ice Ice Fruit, isang Lugia type na Devil Fruit na nagbibigay ng abilidad sa user nito na mag-create, mag-manipulate at mag-control ng yelo. Napakarami na ding naipakita at na-flex nitong si Kuzan ang paggamit niya ng Ice Age, subalit ang pinakatumatak na paggamit niya nito ay sa pinakaunang parte pa lamang ng kwento na kung saan ay finreeze niya ang buong dagat kasama ng isang sea creature. At the top 8 spot naman, we've got Black Hole, isang atake na nagawang posible ni Marshall D. Teach o mas kilala natin sa tawag na Blackbeard sa pamamagitan ng kanyang Devil Fruit na ang Yami Yami no Mi or ang Dark Dark Fruit. Isa ito sa pinaka-nakakatakot at pinaka-deadly na atake sa loob ng One Piece dahil hindi lamang nito ninanalify at para bang binovoid ang epekto ng mga abilities na naibibigay ng Devil Fruits. Meron din itong infinite na amount ng power na tulad na lamang ng isang Black Hole. Sa pamamagitan ng Black Hole ay nagawang sirain at lamunin nitong si Blackbeard ang isang buong taon nang makipaglaban siya kay Ace at napakadaya din ang ataking ito dahil wala itong tinatanggap na kahit na anong armor as if meron itong armor penetration at hindi tatalabang kahit na anong abilities kapag tinamaan ka na ng ataking to. The only downside to this ability is that unlike other Lugia fruits ay hindi kayang mag-transform nitong si Blackbeard into darkness itself at tumatanggap pa siya ng twice the amount of damage as a compensation sa napaka-overpowered na ability na to. At the number 7 spot naman, we've got Kamusari or Divine Departure. Isang ataking nagawang gamitin ng Pirate King na si Goldie Roger at ang itinuturing ng lahat na successor niya na si Shanks. Ang pinakamaganda tungkol sa ability na ito at sa ataking ito is that hindi nito kinakailangan ng kahit na anong Devil Fruit abilities at tanging haki lamang. Sa pamamagitan ng pag-i-infuse ng napakalakas na amount ng Conqueror's Haki sa ataking ginagawa ni Roger at ni Shanks ay nagagawa nilang mag-create ng isang napakalakas na shockwave na kayang mag-one-top ng kanilang kalaban tulad na lamang ng ginawa ni Roger kay Oden at nang ginawa naman ni Shanks kay Kid. At hindi lamang yun, hindi nila kailangang ilapat ang kanilang blade sa kalaban dahil kaya nitong mag-launch ng isang parabang projectile na kayang tumama sa kalaban kahit malayo pa ito. At the 6th spot naman ay ang Great Eruption ni Admiral Akainu. Now at this point, marami ang aalma sa inyo dahil napakasimple ng atake ito. Parang isang normal na suntok lamang na nagtatransform ng kamay ni Akainu into magma. However, si Oda na mismo ang nagsabi na ang Devil Fruit ni Akainu na ang Magu Magu no Mi ay ang may pinakamalakas na offensive capability sa lahat ng Devil Fruit. Na huwag kayong malilito, magkaibang offensive capability at sa destructiveness. So for example, merong mga atake na napaka-wide range, napakalawak ng tinatamaan subalit hindi naman ganun kalital. Subalit pagdating dito kay Akainu, hindi man ganun kalawak ang range niya, kayang-kaya naman niyang mag-pierce through anything tulad na lamang na kung paano niya winasak almost ang kalahating parte ng ulo ni Whitebeard at kung paano niya ginawang donut si Ace. As for the 5th spot naman ay nakukuha ng Blazing Bagwa ni Kaido.
Ang blazing bagwa ay nagawang posible ni Kaido sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy na bumabalot sa kanyang buong katawan sa kanyang dragon form. To the point na sa sobrang init at sa sobrang taas ng temperature ng kanyang form na ito ay nagagawa niyang putulin maging ang mga bagay na tinatamaan ng kanyang katawan. Na maging si Luffy nga ay muntik pang mapasuko ng dahil sa ataking ito. And it's just that, under heavy fatigue na si Kaido kaya hindi talaga natin nakita ang full potential ng Flaming Bagwa. As for the fourth spot naman ay nakukuha ng Bajrangan nitong si Luffy. Ito ay nagawang posible sa pamamagitan ng pag-awaken ng kanyang Gomu Gomu no Fruit sa tunay nitong pangalan ng Hito Hito no Mi Model Nika. Ito ay parang isang version ng kanyang Gear 3 na kung saan ay pinapalaki niya ang kanyang kanang kamay, but in this variant, napakalayo ng size nito to the point na parang mas malaki pa ang kanyang kanang kamay sa Onigashima. Hindi lang yun, nagawa nitong talunin ang Flaming Bagwa ni Kaido sa pamamagitan ng pagkukot sa atakeng ito ng Advanced Armament Haki at Advanced Conqueror's Haki at maging ng Ryo. Ito ang natatanging atake na nakapagpatumba sa King of the Beast na si Kaido. Now taking up the number 3 spot ay ang Galaxy Impact. Ang ataking ginawa naman ang Hero of the Marines na si Monkey D. Garp. In terms of destructiveness, I guess alam na alam nyo to dahil nasa latest chapters pa lang ito, nagawa nitong makasira ng napakalaking area sa loob ng Hachinosu. At tulad ng Kamusari or Divine Departure, hindi nito nangangailangan ng kahit anong Devil Fruit kung hindi ang mastery lamang sa paggamit ng Haki at sa pure talent. Sa pamamagitan ng pagbabalot ng kanyang kamay ng Advanced Armament Haki at sa napakatindi niyang ability pagdating sa pagmanipulate ng Haki, ay nagawa niyang makondensate ang napakatinding amount ng energy sa kanyang kamay, making a powerful shockwave na nag-o-obliterate ng kahit na anong bagay na nasa loob ng range ng impact nito. And mind you guys, matanda na dito si Garp. Just imagine kung gaano kalakas ang Galaxy Impact ng Prime Garp nung mangyari pa lamang ang laban kasama niya si Roger. But taking up the number 2 spot ay ang Marineford Earthquake or ang Sea Tilt na ginawa ni Edward Newgate, also known as Whitebeard. Ito ay isang atake na nagawang posible nitong si Whitebeard sa pamamagitan ng kanyang Devil Fruit na ang Gura Gura no Mi or ang Tremor Tremor Fruit na ngayon ay nasa kamay na ni Teach. Nakita din natin gamitin nitong si Blackbeard ang Tremor Tremor Fruit ng kalabanin niya si Law, subalit kung ikukumpara ito sa ginawang Earthquake ni Edward Newgate sa nangyaring Marineford War, napakalayo ng intensity nito to the point na hindi lamang ang mga warlords, kung hindi maging ang mga admirals ay talagang namangha at natakot sa nangyaring earthquake, na maging ang mismong tubig ay nagtitilt na din at hindi lamang ang mga solid objects. Now this might be not that powerful dahil umuuga lang naman at nagdudulot lang ito ng earthquake, subalit kung tatamaan ka nito at mas lalapit ka sa ginagawang atake nitong si Edward Newgate, it will be very lethal na dahilan kung bakit sinabi nga ng kanyang crew na wag silang lalapit kay Whitebeard habang ginagawa niya ang atake. And for the very last one, the strongest attack na napakita sa mundo ng One Piece, ang Island Destroyer ni Imu. This one is very self-explanatory dahil sa pamamagitan ng ataking ito ni Imu, nagawa niyang burahin sa mapa ang buong Lulusha Kingdom ng napakabilis lang. As of now, hindi pa revealed kung anong ginawa ni Imu para ma-pull off ang ganito katinding atake, pero ayon niya kay Vegapunk, gumamit si Imu ng isa sa mga ancient weapons at ginamit niya ang Mother Flame as a fuel para mapagana ito. A very powerful weapon of mass destruction. Now I also have another honorable mention para dito sa top 10 na ito at yun ay ang Haki release na ginawa ni MS. Ang Haki ni Joy Boy na iniwan at sinil niya para kay MS kung sakaling kailanganin niya to. Ngayon, hindi ko naman masabi kung isa ba tong atake dahil para bang hindi naman talaga ito nagdulot ng kahit anong damage. Para bang pinigilan lang talaga nito ang movement ng buong Marines, lalong-lalo na ang Gorosei. And that's the reason kung bakit hindi ko masabi at hindi ko ito mailagay sa loob ng top 10 rankings. But of course, this is just based on my own opinion at pwede naman kayong mag-create ng sarili nyong top 10 na pinakamalalakas na atake sa comment section below para magkaroon pa tayo ng further discussion. If you have any other request kung ano pang mga type ng contents ang gusto nyong gawin natin about sa story ng One Piece, ilagay nyo lamang yan sa comment section below. Also, don't forget to leave a like, subscribe, and ring the bell button dahil who knows, maaring ito na ang pinakahuling pagkakataon na makita mo ang channel. Na nakakalungkot naman dahil napakatindi na sana ngayon ng arc ng One Piece, especially dahil papunta na sila sa Elbaf. But until then, I guess I will see you guys on the next one.